Guys, welcome dito sa Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Hindi ka na mahirapan ngayon. Hindi ka na mahirapan pa na ma-recognize na mag-boom yung career mo. O negosyo. O kung meron kang talento. Hindi ka na mahirapan na talento, ability, o kung saan ka man magaling sa trabaho. Hindi ka na mahirapan na ma-promote o tataas yung sahod mo, na magkaroon ng expansion, no? Kasi number 3 is Jupiter energy, na makilala ka, kung gusto mo makilala, kung gusto mo makita yung galing mo, kung gusto mo ma-appreciate at ma-recognize ka, yung ganun ba? Kung may talento ka na makitaan ka ng galing sa talento mo, na magaling ka sa talento mo, ganun. And you can work well with others as a team, no? And there is a possible collaboration na din, no? There is balance, collaboration, and pagtutulungan at pag-uusap na mangyayari. The 3 of Pentacles and Justice. Sa inyo ng person na ginusting ka or nagustingan kayong dalawa, na left out in the cold ng person na yan, lumayo siya sa'yo. Kakaroon ng balance inyong dalawa. Pag-uusap, teamwork, or pagtutulungan yan, collaboration, there is balance na mangyayari. Divinely guided yan. It's divinely guided, kaya magkakaroon ng stability sa inyo. Sabi na naman nangyari na to. Lalo kung ginusting ka ng person na yan, o kung both of you or ikaw man ang nag-ghosting, basta may ghosting na nangyari dito, may na-left out in the cold, may nag-suffer from being na-left out in the cold, or parang na-abandon sa person mo man, o ikaw, o both of you, merong nag-iwasan eh. O may nag-iwas, isa sa inyo or both of you. Six of Pentacles. May maging generous ng time and effort, panahon, atensyon, na maging giving siya, no? Hindi na siya mag-ghosting, hindi na siya mag-snub, hindi na siya aloof, hindi na siya ma-pride, hindi na siya magdadamot ng atensyon, panahon. At hindi na siya ma-ego kasi di ba mag-invest na siya. So hindi na siya ma-ego. Hindi na siya ma-pride. Hindi na din siya selfish kasi mag-invest niya. Energy. This is your energy. Buo. Feminine, masculine, balance, and buo, kompleto, no? And yung chakra mo, chakras, aura, ay very clear, full of courage, makikita yung sa mga mata mo kung gaano ka-courageous. And walang blockage sa chakras mo kasi puti ito eh, color ng crown chakra. Ayan. Powerful, strong, and clear and sharp yung mind mo, may sword wheel. The Father, you're brave, may lion dito, strong, and color red, strong, grounded, sa nature day, grounded, at may trunk dito, it's a sign of grounded, stable, secured ka, powerful, majestic, yung personality mo,
union, counselor. There is a union na ready ka nang ma-unite. Kayong dalawa, ng person na to na magkaroon ng pagtutulungan sa inyo, pag-uusap o collaboration o teamwork, team na maging ka-team mo siya or may buuin kayo, meron kayo build, pwedeng family na or you will work together on a project or in a company, mga ganun ba. Basta may tutulungan sa inyo, there is a union na mangyayari kasi divinely guided nga to, part ng divine plan to mga pinagdaanan ninyo na yan. Until now, the counselor. Magaling ka mag-guide, magaling ka mag-advise, magaling ka magsalita. Vast kasi yung knowledge mo like the ocean, yung mga kalaman mo. And pag mag-guide ka, mag-advise ka, with heart talaga, may puso, may emotion. Yan, kasi tubig pati, di ba? May water dito. Merong magme-message na makipagbati. Hindi lang makipagbati, kundi kung merong mga witches na marang dito, wala namang kapagharang dito ng mga witches. Kung nakita niyo mga witches nandito, di ba, na parang nagtutulong-tulungan sila para hadlangan, no? Itong person mo, kayo, na magkaroon ng communication o ang mangyari itong union na to, no? Hindi na yung makaharang kasi in reverse to, yung 5 of Wands dito, talagang buhos yung emosyon niya. With emotion, talagang galing sa feelings niya, galing sa puso niya, kung ano talaga yung naramdaman niya sa'yo. Parang napaka-sensitive niya, no? Napaka-sensitive. Galing sa puso niya, i-message niya sa'yo, galing sa puso niya, no? Talagang, parang, buhos yung emotion niya sa pag-message sa'yo. Parang, galing talaga sa puso niya, no? May emosyon na halo, may emosyon kasi Queen of Cups eh. With love, yung message yun sa'yo, with love, no? Yan, Wheel of Fortune. With love. Ito ang next na mangyari. Wheel of Fortune. You will live together in one house. Kasi may bahay dito. Or mag-purchase kayo ng house and lot na titiranan ninyo. Kasi may bahay, nakatutok sa bahay. O magsama na kayo sa isang bahay. Yan ang next na mangyayari, no, sa inyong dalawa. Kasi may bahay dyan yun. Ang dami, isa lang. Queen of Wands. You will live together. You will be together na hindi na kayo ma-separate pa. Ayan. Magsasucceed dyan. Magtatagumpay. May pagta-travel eh. Person mo ang mag-travel papunta sa'yo. The Chariot. Person mo mag-travel papunta sa'yo. And then, siguro doon na kayo titira sa bahay ninyo o pwede din na sa bahay ng person mo. Hindi ka naman niyayain na titira sa bahay niya eh. Mag-purchase kayo for sure ng bahay at lupa. Mag-purchase kayo, bibili kayo ng bahay at lupa. Matitirahan ninyo. Yan. Bibili kayo. Para bago. O baka wala pa siyang sariling bahay, baka nakatira para rin siya sa magulang niya, no? Kaya, bibili kayo ng sariling bahay. Yan. Maliban na ako may sarili siyang bahay na kanya talaga na siya lang nakatira. Pa-afford niyo naman eh, di ba? Why not? Tan tan.
Milky Way up on the heaven. Na 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 na. Mr. Moon passing by, say goodnight to da 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 da, all a sleeping child. Spring, your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. Yung mga desires mo, dinidesire mo ay ma-fully manifest. Lahat ng manifest na fully ma-manifest, fully. As the flowers begin to bloom. Ayan. Oh, my sleeping child, the world so well that you built your own paradise. That's one reason why they covered you, sleeping child. Death card clarified by death in reverse. May hindi makatulog ng maayos. Dahil hindi na nagtuloy-tuloy o magtuloy-tuloy pa o mag-grow yung pamisti na ginagawa nila sa inyo ng person mo. Ano? Kasi clarified by death in reverse. Hindi dahil sa bumabalik sa kanila. Parang pinaproblema nila kung magkatuluyan kayong dalawa. Parang nagkakaroon sila ng anxiety kung magkatuluyan kayo ng person mo. O hindi nila kayo mapiste. Kaya hindi sila makatulog. Ay, grabe. Three of Swords in reverse. Magkakabalikan kayo ng person mo na to. Mawala na din yung naramdaman nyo na heartbroken kayo, na naka-experience kayo ng heartbreak, kung naghiwalay kayo, magkabalikan na kayong dalawa. And then, you will live like a hermit ba? No? Meron kayong mga gagawin together ng person mo na may mga alamin kayo ng mga malalalim. Or hindi nakikita ng iba, hindi alam ng iba, mga ganun ba? Kasi hermit, parang palagi kayo mag-yoga, mag-introspect ng person mo. Pero tahimik yung isipan ninyo at buhay ninyo. Hindi kayo gaanong extrovert o yung makipagsalamuha sa ibang tao. Kasi para ma-isolate yung sarili niyo sa ibang tao na hindi kayo extrovert. Kasi alam ninyo na bitter ibang tao. Kumbaga hindi kayo open sa personal na buhay ninyo. May privacy kayo. Kasi alam ninyo na ayaw nila na magkatuluyan kayo. Bitter sila sa inyong relationship. Galit sila. Totoo, nagalit sila, ayaw nila. Kaya nga, di ba, may gumagawa ng mga sa inyo. Kaya, talagang, parang yung buhay ninyo ay, in private. Yung may privacy kayo, yung hindi ninyo ini-open sa ibang tao kung ano nangyari sa buhay ninyo, gano'n. Kasi alam ninyo may mga tao nagagalit. Wala naman talaga silang karapatan eh. May mga tao talaga feeling lang entitled, no? Na mangialam na para bang may authority, may right na mangialam sa buhay ng iba, sa love life ng iba, mangutol ng buhay ng iba. Para bang
Walang utak. Mga narcissistic yun eh. Narcissistic nga sila, kaya ganun sila, mag-isip. Masyadong mataas yung tingin nila sa sarili nila na pati yung buhay ng iba gusto nilang pakialaman, kontrolin yung relationship ng iba, love life ng iba, kapira ng iba. Kasi hindi daw kayo bagay. Sila pa marunong. Pakialaman nila, lalo kung kunwari ay idol nila, no, yung isa sa inyo, kunwari lang. Kung na-observe nyo yung mga, lalo yung sa mga Korean, yan. Halos yung buhay ng mga artista, ng mga celebrities, ay pinapakailaman nila, gusto nilang kontrolin. Pag makapagrelasyon yung artista, sa tingin nilang hindi bagay sa kanya, masyadong minaliit nila yung, yung partner o karelasyon ng artista na yan, o celebrity, ay ibubuli nila o kaya ay napaka-manipulative. Basta ganon, may ginagawa sila. No? They will try to ruin the life of the two couple. Na ano ko sa mga balita-balita eh. Actually, wala silang karapatan may alam sa buhay. Buhay, personal na buhay na ng tao yun eh. Yung pagiging, kunwari, kahit celebrity pa yun, no? Trabaho niya lang yun. Wala na sila dun pakialam sa personal na buhay ng isang tao. Kung sino makarelasyon nyo noon, kung sino maging partner niya, di ba? Hindi kasi sila marunong magrespeto sa boundary ng iba, sa personal na buhay ng iba, sa right ng iba. Kasi mga narcissistic sila. Yun ang mga taong nangialam pati sa relationship ng iba. Kasi they think na kung yun lang naman, mas ano sila, mas bagay sila. Yun ang inisip nila eh. Kung yun lang naman nakarelasyon, mas bagay kami dun. Kami mas bagay dun. Kunwari isipin, mas maganda ako dun. Kasi yung narcissistic guys, kaya ganun. May disorder. Ganyan sila mag-isip. Well, kasi iba, immature pa. Narcissistic daw. Narcissistic yan. Kulang pa sa pag-intindi sa mundo. Parang kulang pa sa alam sa mundo. Pati. Ano naman yan? Uy! Hindi ka na? Imamul ka tuloy. Masalayan na ako, yung bata. Dali mo! Ito siya, dungish. Puro kanin likod mo. Di ba tayo sa siya? Ayaw! May kanin yung likod. Shush! Naligo ka ng kanin ah. Ang bilis tumakbo. Ayaw, di pang buklok. Parang trumpo lang. Ang cute. Ano naman ang well, the Milky Way up under heaven, Two of Pentacles in reverse. Hindi na magja-juggling pa sa person mo, ikaw, or sino man sa inyo nag-juggling, or both of you. Hindi na ka magja-juggling pa. Pina-juggling kayo eh. A Mr. Moon passing by. Oh, talagang kung may haharang, lalaban kayo, paglaban nyo yung inyong pagmamahalan o sa person mo man. Oh. Dahil na-realize niya kung gaano kalungkot ang buhay niya o ikaw man without ang isa't isa sa inyo. As a person mo daw yan. Kung gaano kadilim, dark, and sad, and hindi siya kontento sa buhay niya, hindi siya okay, matamlay siya, and still nag-aantay siya, no?
na maging masaya siya. Kasi hindi siya masaya without you. May kulang talaga sa buhay niya. Ikaw yun. Hindi marami attracted sa iyo. Madami ang gusto mo pangasawa ka pero yung attracted sa'yo hindi. Wala naman sa attraction yun eh. Baka nasa personality mo, sa qualities mo, sa pagkatao mo, kung kaya madami nagkakagusto na pangasawa ka. Pero yung attracted sa'yo ay hindi marami. Siguro mabait ka, mabuting tao, kaya madami ang gusto mo pangasawa ka. O, diba? Hindi na yun sa attractiveness eh. Iba yung marriage material sa attractive, right? Yung iba, sasarain nila yung mukha ng iba, no? Pakulam nila, kukulamin nila, gagawa nila ng spell para pumangit daw, para wala na attractiveness, para hindi sila masapawan, para sila ang attractive. Para sila daw maganda, silang gwapo. Madaya, no? Pero, ang ending, parusa. Parusa saan? Sa impyerno. Sa impyerno silang parusahan. Madadaya eh. May mature. So, ano pa? Say goodnight to you. Four of Cups in reverse. Four of Pentacles in reverse. Makaka-recover. Sino ba ito makaka-recover? Ikaw to makaka-recover sa sadness din. And sa para lang naman kayo naging malungkot eh. Sa pagiging matamlay. Yung hindi ka naging contented ba sa buhay kasi may kulang sa buhay mo. Recover ka na dyan. Hindi ka na maging malungkutin pa. At meron kang kinikip na ma-let go mo na yan. Meron kang yung nag-hold on ka na ayaw mong bitawan, na bitawan mo na yan. Ex mo o isa sa ex mo, bitawan mo na yan. Nine of Cups. Hindi daw na-grant, hindi mag-grant ang gustong-gusto o wish ng mga manipulative o yung mga gusto mangontrol sa buhay ninyo. Stagnant daw yan, hindi daw mag-grant, no? Hindi magkaroon ng movement o action, hindi mag-grant ang mga wini-wish nila na mga gustong mangontrol, manipula sa inyong koneksyon. Mas stress lang daw sila. Mabaliw lang daw sila. Sabi ng person mo. At mas stuck lang daw sila. At sila daw yung ma-confused. At hindi tatanggapin ng person mo ang sinesend nila sa person mo. Nervous? Naman nervous sa inyong person mo? Kasi stable na talaga yung person mo. Secured na. Grounded.